Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayan. Samahan niyo po kami dito sa Health Check Plus, ang programang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Magandang araw health checkers, matingkad at nakakapaso ang ating mga araw ngayon. Kaya't ingat, tayong lahat siguraduhin na protektado at tayo sa ating mga mahal sa buhay. Nitong mga nakaraang linggo, pinag-uusapang ang pertussis o whooping cough at nagdeklara ng outbreak ang Quezon City, Pasig City at Iloilo City. Ayon na rin sa DOH na itala ang higit 800 pertussis cases at 49 na ang namatay mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Ano nga ba ang pertussis o whooping cough? Ano ang mga sintomas at senyales nito? Higit sa lahat ay meron ba tayong paraan para maiwasan ito? Kasama natin muli ang isang eksperto tungkol sa pertussis. Let us all welcome our guest expert, Dr. Rio Loida Diola. Si Doc Rio ay isang pulmonary medicine specialist. Welcome po muli dito sa Health Check Plus, Doc Rio. Magandang araw po, Teacher Ellie, at saka po sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood. Doc Rio, simulan na po natin ang pagkukwentuhan. Pakipaliwanag at ibahagi po natin sa ating mga taga-subaybay. Ano nga po ba yung whooping cough o pertussis? Teacher Ellie, so ang whooping cough or pertussis ay isa pong infection or sakit po sa lungs or sa daluyan po ng hangin, no? Ito po ang cause po nito ay ang isang bacteria na tinatawag na Bordetella pertussis. So, usually po nung mas marami po ang mga bata ang nagkakaroon po ng mga pertussis, no? So, mostly may mga pag po sa bata sila napunta or naka-infect sa bata, mas maaari po silang maging fatal or mas mahaba po yung course ng kanilang mga sakit, no? Kaya po medyo nagkaroon po ng alarma ang DOH sa pertussis. Pero maaari din po itong magkaroon sa mga matatanda at sa mga middle age group or sa mga katulad natin pong mga individual. So lahat po pala tayo, no, doktora, pwedeng magka-pertussis. Hindi lang ito para sa mga bata na sakit. Yes, oo, Teacher Ellie. So, pero nga lang dahil ang mga bata po, sila po yung mga vulnerable group, lalo na yung mga infant, no, mga sobrang bagong panganak, maaari din po ito. Kaya po, pinag-iingat po natin ang mga publiko dito po sa pertussis. Liban po sa mga infant natin, yung mga bata, no, doktora, meron pa po bang ibang mga vulnerable population o at risk para magkaroon dito sa pertussis? So, ang mga at risk po natin, katulad ako po, ay isa pong adult na pulmonologist. Meron din po akong mga nakikita or mga nagkakaroon ng mga pasyente na mga 85 to and above po. So, ang elder group po is also vulnerable with the pertussis, no? Meron din po akong mga pasyente na kahit wala pong mga sakit or katulad po ng mga hindi sila immunocompromised, maaari din po silang magkaroon ng pertussis. Ito nga po, kahit po na anong age group, maaari pong magkaroon. Pero pinapag-ingat po natin ang mga pediatrics or mga bata at saka po mga may edad, elderly 65 and above. So, hindi naman sinasabi dito katulad po ng mga ibang sakit na kapag meron kang mga diabetes, ganyan, or smoker, ganyan, hindi po sila specific na magiging vulnerable. However, they're also vulnerable to have pertussis. Kaso, at this time, kahit sino talaga ay pwede pong magkaroon ng pertussis. Ayun. So kahit sino po pala sa atin, no, pwedeng magkaroon ng pertussis, pero vulnerable talaga ang ating mga elderly at infant. At tamang-tama yung nabanggit niyo, Doc Rio, no, dahil ayon sa data, 6 out of 10 ng mga naiulat ng mga kaso ay mga babies below 6 months of age. Karamihan ito nagmumula dahil wala silang bakuna laban sa pertussis.
Mula sa ating radio audience, Doktora, tinatanong po ni Nanay kung ano-ano daw po ang mga senyales at sintomas ng pertussis. Pakipaliwanag nga po sa ating mga kababayan at mga ano po ba itong pinagkaiba nito sa ordinaryong ubo lang na madalas naman nating maranasan ngayong panahon na ito. Okay. So Teacher Ellie, isasama ko din po pala yung mga ibang vulnerable group, no? Yung mga buntis po, no? Kasama po sila doon sa mga vulnerable group. So with regards po doon sa simptomas, so ang simptomas po kasi ng pertussis is cough, matagal na cough. Usually weeks po, 1 week to 10 weeks, pwede pong umabot ng 10 weeks po ang cough nila. Kakaiba po ang cough nila, kaya po sila tinawag na whooping, ibig sabihin, parang dumadahak, yung para po silang mahigpit na ubo. So, kaya po sila whooping cough. Yung unlike po dun sa mga ibang mga ubo, meron po silang plema yung mga ibang ubo, yung katulad ng pneumonia, TB, may mga ubo, may mga plema po sila. Ito usually mga pertussis, mostly wala silang plema. So, isa pa pong simptomas ng whooping cough is fever, low-grade fever, maaari po silang low-grade fever. Tapos, runny nose or sipon, may mga sipon sila, or yung po ating mga barado po yung ilong, mga nagluluha. So sa ating pong mga pediatrics, kasi yung mga maliliit na mga bata, yung mga months old pa lang, minsan wala pa kasi silang mga ubo, hindi pa yung kanilang reflex para umubo ay hindi po ganon ka pa prominent, kaya hindi po sila umuubo. So makikita na lang natin dito sa mga bata na to, hindi sila masyadong dumidede, mahina po yung katawan nila, or meron silang makikita na lang natin nag-blue na sila. Ibig sabihin, nagbabara na po yung lalamunan nila dahil hindi na sila makahinga, no? So, may mga vomiting or mga pagsusuka, meron din po silang mga ganito. So, kaya po pinag-iingat natin yung mga sa kabataan kasi nga sila yung mas mga nakamamatay. So, ang iba pa pong mga simptomas nila, yung mga nakikita na lang natin parang pagod na pagod, no? So, hindi natin masabi kung bakit. So, ang importante po dito is yung pong matagalang ubo na parang dumadahak na ubo po, no? Hindi nila mapigilan yung kanilang mga ubo. Ayun. So, kailangan po pala, Dr. Rio, no, tayo ay alerto sa mga ganitong klaseng ubo, lalong-lalo na kung nadidinig natin nakakaiba yung ubo ng isang bata. Tama, Teacher Ellie. Okay, so sa ating social media platform naman po, Doktora, may nagtatanong kung naggagamot daw po ba ang pertussis kapag tinamaan ganito? Ano po ba ang wastong paraan ginagawa para makumpirma na meron pang pertussis dito po sa atin sa bansa natin? Okay. So, doon po sa ating mga gamot or treatment po sa pertussis, meron po tayong mga gamot na binibigay dito, no? Mga macrolides katulad ng mga azithromycin, pero usually kasi erythromycin, yun yung mga binibigay natin dun sa mga upper respiratory tract infection, no? So sa iba din, pwede din natin bigyan ng cotrimoxazole, pero kailangan po talaga tayong magkonsulta sa doktor para po malaman natin kung talaga po bang pertussis ito pong ating nararamdaman. So, minsan po kasi nung before mga nakaraang mga panahon, nung wala pa pong mga panel, ibig sabihin ito po yung mga tinitingnan po kung merong mga DNA doon po sa ating sipon, or katulad po yung sa COVID, naalala niyo, di ba sa COVID meron pong pinapasok doon sa ilong natin para po makita kung meron tayong COVID. So, ngayon po meron din po tayong mga panel, ang tinatawag po sa kanila is respiratory panel or pneumonia panel. So, doon po sa mga panel na yon, kasama po kasi yung PCR noong Bordetella pertussis. So doon po din natin sila makikita kung meron talaga tayong pertussis. So kung medyo late na yung kanilang ubo, pwede din po serologic or kinukuhanan po ng dugo yung pong ating mga pasyente para po makita kung meron din po silang mga
antibody noong pong or antigen noong pong ating pertussis. Pero hindi naman kailangan na may mga institution kasi Teacher Ellie na walang mga ganitong mga tests, no? So ang ginagawa na lang po namin sa mga ganito, kunyari yung mga medyo may kamahalan din kasi sila. So, ang ginagawa natin, symptom-based. Ibig sabihin kung ano po yung nararamdaman ng pasyente, kung ano po yung mga nakikita nating mga finding or kapag in-examine natin yung pasyente, doon po natin masasabi na maaring pertussis nga po ito pong mga simptomas ng ating mga pasyente. So, pwede na natin din silang bigyan noong karapat-dapat ng mga gamutan para po dito. So, balikan lang po natin, Dr. Pio, no? So, mayroong mga test na pwedeng gawin para confirmahin na pertussis ang sakit ng isang tao. Pero pwede rin po na depende sa sintomas kung nakikita na po ito. At nakakatakot po kasi tulad na nabanggit natin kanina, lahat tayo ay pwedeng magka-pertussis. Pero meron naman pong pwedeng ibigay ng mga gamot para makatulong na gumaling ang isang tao. Tama po, Doktora, no? Oo, tama Teacher Ellie. So, pero isa pa pala, nasabi natin yung gamutan. Pero kailangan kasama po dito sa paggagamot is yung proper hygiene natin. Ibig pong sabihin kung paano po natin i-handle yung sarili natin kapag meron po tayong mga simptomas na ito, no? So, kasama po dun sa treatment yung kung paano po tayo uubo, yung tinatawag natin na cough etiquette. So, sa cough etiquette, kapag po uubo, kailangan dito sa sleeves or pwede din po natin gumamit ng tissue, tapos itatapon na natin sa basurahan. Tapos after po nun, maghuhugas ng kamay, yun po ang importante, no? Yung maghuhugas talaga ng kamay or mag-alcohol-based rubs. So, kasama po yun doon sa ating mga kailangan malaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Very familiar na po for sure sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay yung mga measures na ito dahil kakagaling lang natin sa COVID pandemic, Doktora. Pareho po ba yung mga kailangan gawin? Halimbawa po may kasama po tayo sa bahay na na-diagnose na ng pertussis. Meron po bang additional na measures na kailangan gawin ang ating mga kasama sa bahay kung sakali po na meron may diagnose na membro ng pamilya, kunwari na ng pertussis? Oo. So, nasabi ko na po yung hand hygiene, no? Yung sabi mo nga rin ginagawa natin doon sa COVID, noong may COVID po. Kasama din po yung pagsusuot ng mask, siguro po, no? Hindi pa rin talaga natin maiiwasan hanggang ngayon na hindi magsuot ng mga mask. Hindi naman kailangan yung mga N95. Usual mask lang, surgical mask, para din po maiwasan natin yung pagkalat or pagkakaroon natin. Pinoprotektahan po natin ang sarili natin at pinoprotektahan din po natin ng iba kapag po nagsusuot tayo ng mask. Yun po pala, no? So talagang babalik at babalik pa rin po tayo sa mga hand washing, no, proper hygiene na naibahagi sa atin dati noong pandemic. Nagiging sana ay maging habit na din natin ito, no? Tama, Teacher Ellie. Pareho nga. Bilang clean citizen, Doc Rio, meron po ba tayong pwedeng gawin laban sa pagkalat ng pertussis? Paano po ba tayo makakatulong laban sa pagdami ng mga pertussis cases dito sa Pilipinas? Kasi nakaka-alarma na po talaga yung pagdami. Okay. Thank you very much for that question, Teacher Ellie, kasi kailangan po talaga nating i-reiterate or paulit-ulit po nating sabihin sa ating mga taga-subaybay ang importansya ng pagbabakuna. So, ang bakuna po, dahil nga po nung pandemic time, so ibig sabihin nung mga panahon na yon, naintindihan po natin ng mga magulang, no, na hindi po tayo nagpupunta sa mga ospital or nagpapabakuna po ng ating mga anak. So naiintindihan po natin. Pero ngayon po, nakikita po natin kung paano po ang importansya ng bakuna, no? So bakuna po talaga is one of the ways para po ma-prevent natin ang pagkalat po ng pertussis. So, ang bakuna po ay binibigay sa infant. Pwede din po silang ibigay sa mga adolescent or sa mga teenagers natin. Pwede din po siyang ibigay sa mga adults like 18 years old hanggang 65. Pwede din po siyang ibigay sa mga buntis.
pwede din po siyang ibigay sa mga 65 and above. So lahat po ng tao pwede pong bigyan ng pertussis vaccine, no? So kaya po binibigyan po ng importansya ng ating gobyerno ang pagbibigay po ng bakuna sa ating mga lahat po, sa lahat po ng mga tao, sa lahat ng Pilipino. Ayan. Siguro i-emphasize lang din natin, Doktora, na itong bakuna na ito, lalo na yung sa mga bata, available naman po ito sa health centers. Tama po ba? Yes, Teacher Ellie. Alam ko meron ding binibigay yung mga health center ng pertussis. Ang pertussis po, kasama po siya pertussis, tetanus, at saka po diphtheria. So diphtheria, nagkaroon din tayo ng rise ng diphtheria noong last few years ago dahil nga rin po wala pong bakuna. So kung sakali po na DTaP tayo para po sa ating mga bata, kasama na po 3 sakit po, no? For the adults, ganun din po, tetanus, diphtheria, tsaka po pertussis. Tdap naman po ang tinatawag sa kanila. Ito po, alam ko meron din pong mga centers na nagbibigay, pero meron din pong mga government at saka private institutions, mga clinics po, nagbibigay din po ng bakuna. So maaari po kayong mamili, no? So kung saan po kayo magpapabakuna. At syempre, yung iba, tinatanong, mura ba ito? So, I think mas makakatipid po tayo kung hindi po tayo magkakaroon ng sakit. Tama po, no, Doktora. At I think maganda na bisitahin ng ating mga health centers at mga government hospitals kung sakali man na merong mga ganitong booster o kaya man yung mismong vaccine para sa bata. Ang alam ko po ay libre namang naibibigay sa ating mga bata yung DPT, no, nakasama nga yung pertussis. Tama po, no, Doktora? Yes, Teacher Ellie, meron po tayong libre. Ayun. So, sa mga ating taga-subaybay, lapit lang po tayo sa ating mga health centers, no, para tanungin kung meron po tayong available na pertussis vaccine. Sa bagay ito, Doc Rio, ano naman po ang mga health habits na dapat nating palagi ang kagawin para sa malusog at masiglang mga baga o lungs natin? So, inuulit po natin, no, palagi na lang, no, Teacher Ellie, since COVID time, maging habit na nga po natin yung paghuhugas ng kamay. Kahit po yung mga alcohol-based rubs is maaari din po nating gamitin. So, yun nga po kapag tayo ay uubo, yung health etiquette po natin or talk etiquette natin, panatiliin po natin. Tapos kung tayo sa sarili natin is may ubo at pupunta po tayo sa mga crowded areas, pag-mask na lang po, protection sa atin, protection po sa ibang tao. At saka po sana kung sa bahay po natin, keep well ventilated. Ibig sabihin, may mga dumadaloy na hangin sa loob ng bahay. No? Tapos, panatilihin pong malusog ang katawan. Ibig sabihin, adequate sleep, yung pong ating pagtulog is kung kaya po ng 8 hours, mas mabuti po. Or 6 to 8 hours. Tapos pag inom po, keep hydrated. Ibig sabihin, uminom po ng 8 glasses of water every day. Lalo po ngayon, napakainit, no? Yung pang DOE ang nag-cancel pa nga yung ating eskwelahan ng classes dahil nga po doon sa sobrang init, no? At saka po, kumain ng susustansyang pagkain, no? Iwasan po yung matataba. Iwasan po yung ating matatamis. At saka po, mga malulusog, mga prutas, mga vegetables, no? So, I think yon lang, Teacher Ellen. Pag-exercise pa pala. Yung exercise, no? Talagang idadagdag po natin dyan. Maraming salamat po muli, Dr. Rio Loida Diola, para po sa ating pagkukwentuhan ngayong araw. Huwag po kayong bibitaw. Wellness tips, susunod na.